Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 246, The Marquis and his Thief. Lin Feng, sinusubukan mo lang sirain ang reputasyon ko, puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Hindi pa ako, nagpadala ng sinuman para patayin ka o ang prinsesa. At saka, hinala ko na ikaw ang dumukot sa prinsesa, at dahil lang sa pananakot mo sa kanya at na-pressure siya kaya nakikinig siya sa iyo. Sabi ni Duan Tian lang, habang gumagawa ng maling paratang. Ganoon ba, paano na lang sinabi sa akin ng mga matataas na sundalo na nagtangkang pumatay sa akin? Na sumusunod lang daw sila sa utos at kinumpirma ng mga Blackguard Lieutenant na nagtutulungan kayo. Kasama si Mo Yu, naghasik ka ng kaguluhan sa ating hukbo na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang libong sundalo. Kung hindi ka nagtatrabaho kay Mo Yu, bakit mo sinalakay ang hukbo ni Liu Kanglan? Ikaw, Duan Tian lang, ay magaling sa palihim na pakana laban sa mga tao. Sabi ni Lin Feng na malamig at nakahiwalay. Nagulat ang mga tao, nakipagtulungan si Duan Tian lang. Kay Mo Yu, masyadong makapangyarihan ang mga salita ni Lin Feng, sapat na ang mga krimen ito para hatulan ang kamatayan si Duan Tian lang ng ilang beses. Tumibok din ang puso ni Duan Tian lang, panay ang titig niya kay Lin Feng. Nakapagtataka, ipinapahayag din ni Lin Feng na nakipagtulungan si Duan Tian lang kay Mo Yu. Lin Feng, inialay ko ang buhay ko kay Zhu Yu at naglakas loob kang sabihin na nakipagtulungan ako sa kaaway, paano kita hahayaang mabuhay? Sabi ni Duan Tian lang habang naglalabas ng nakamamatay na chi. Gusto talaga niyang patayin si Lin Feng. Kaya ganun talaga, ginawa mo talaga ang lahat ng mga krimeng ito. Sinabi ko na nakipagtulungan ka kay Mo Yu at muli ang tanging magagawa mo ay subukang patahimikin ako. Bukod sa krimen na iyon, nilisan mo rin at lumikha ng kaguluhan sa loob ng tropa, na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang libong sundalo, ito ay isang bloodbath. Pagkatapos, sinubukan mong pasanin ni Liu Kanglan ang responsibilidad para sa lahat ng mga krimeng ito, pagkatapos ay muntik mo na siyang patayin. Gayon din, dahil sa iyo, ang opisyal ng hukbo ng Chiexi, si Jiu Chixi, ay patay na ngayon. Paano ka mapapatawad ng hukbo ni Chiexi? Tunog kahanga-hanga at dominante si Lin Feng. Kagad pagkatapos, tumingin siya sa mga sundalo at sinabi, sabihin mo sa akin, maaari mo bang patawarin si Duan Tian lang? Hindi. Hindi natin kaya. Ang 10,000 sundalo ng Chiexi ay sumisigaw ng malakas at agresibo. Biglang nagkaroon ng impresyon si Duan Tian lang na siya ay hinihigop ni Lin Feng. Sige. Sigaw ni Lin Feng. Kagad pagkatapos, tumingin siya sa pangalawang prinsipe at sinabi, kamahalan, nakita mo rin ito, kaunti lang ang sinabi ko at sinubukan akong patayin ni Duan Tian lang. Bukod dito, hindi siya mapapatawad ng mga sundalo sa kanyang ginawa. Ngayon, kung papatayin ako ni Duan Tian lang, hindi ako magsisisi dahil wala akong ginawang mali. Gayunpaman, nais kong hilingin sa kamahalan at opisyal na si Meng na huwag makialam sa laban na ito. Si Duan Wuya ay nanatiling tahimik, halos sa buong oras, mukhang nag-iisip siya habang nakatingin kay Lin Feng. Nagulat din siya. Ang mga salita ni Lin Feng ay matalas, malupit at makapangyarihan. Hindi makasagot si Duan Tian lang. Sa sandaling iyon, malamang na sumiklab ang labanan at kung hindi sasali si Officer Meng, si Lin Feng ang magkakaroon ng kalamangan. Sa ngayon, hindi ko malinaw na matukoy kung ano ang tama at mali ngunit mayroon ng matinding puotsa. Pagitan mo ni Duan Tian lang, kung gusto kanyang labanan, hindi ko siya pipigilan, gusto kong makita kung naniniwala siyang mayroon siyang kinakailangang kakayahan para patayin ka, walang pakialam na sabi ni Duan Wuya. Lahat ay namangha. Sinabi ni Duan Wuya na iniisip niya kung may kakayahan si Duan Tian lang na patayin si Lin Feng ngunit sa totoo lang, sinasaklaw nito ang kanyang lihim na pagpayag para kay Lin Feng na itapon si Duan Tian lang ayon sa gusto niya. Ngunit naunawaan ng lahat ang ibig sabihin ni Duan Wuya. Pumayag naman siya at namangha ang mga tao. Nanatiling tahimik din si Duan Tian lang. Nakaramdam siya ng malamig na lamig sa kanyang puso. Hindi na, itinatago ni Duan Wuya ang kanyang intensyon, gusto niya itong patayin. Opisyal Mek, sabi ni Duan Tian lang habang sinusulyapan si Duan Wuya sa kagad na tumingin kay Meng Han. Si Duan Tian lang ay may mataas na katayuan sa loob ng Imperial Family, ako, si Meng Han, ang opisyal ng Imperial Guard, kailangan kong protektahan ang buong Imperial Family. Halatang hindi ko matatanggap kung may mangyari kay Duan Tian lang, sabi ni Meng Han na parang kalmado. Malinaw na nasa panig siya ni Duan Tian lang, nag-aalala sina Duan Xinye at Duan Wuya tungkol kay Lin Feng, tutulungan nila siya kahit na nangangahulugan ito ng pagsalungat kay Duan Tian lang. Tahimik na tinitingnan ni Lin Feng ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Bukod pa rito, si Meng Han, na opisyal ng Imperial Guards, ay walang pakialam sa pagpapawala ng mukha. Kay Duan Wuya, mukhang may malalim na kahulugan ang katotohanan na parehong dumating sina Duan Wuya at Meng Han. Ipinapakita nito na pareho silang nasa magkasalungat na paksayon. Isip ni Lin Feng, ang mga bagay na nangyari sa loob ng Imperial Family ay mahirap intindihin. Hehe, nang marinig ni Duan Wuya si Meng Han, tumawa siya ngunit ang tawa ay naglalaman din ng kaunting lamig. Isang opisyal ng Imperial Guard, talaga. Naisip ni Duan Wuya. Kagad pagkatapos, nagsimula siyang maglakad. Nang dahan-dahan patungo kay Duan Xinye at nagtanong. Xinye, totoo ba ang sinabi ni Lin Feng? Nakidnap ka ba talaga sa tent ni Duan Tian lang? Oo, ito ang katotohanan. Sabi ni Duan Xinye habang tumatango at sakay dinagdag. Noong araw na iyon, kami, ni Lin Feng ay nag-uusap sa tent nang biglang, isang asasin ang dumating at nang iligtas ako ni Lin Feng, ako ay kinidnap. Pagkatapos nito, nakumpirma ng kidnapper na nakatanggap siya ng mga utos mula sa banal na patio.
At kay Tio Duan, na nakikipagtulungan kay Moyu. Nagbalak din si Duan Tian lang laban kay Lin Fang. Naiintindihan ko, sabi ni Duan Wuya habang bahagyang tumanggo at pagkatapos ay agad na sinabi. Xinye, dumaan ka sa maraming paghihirap dahil sa akin. Nang matapos siyang magsalita, naglakad pabalik si Duan Wuya patungo kay Duan Tian lang na nagsimulang hindi sigurado. Si Duan Tian lang ay hindi natatakot sa maraming tao ngunit si Duan Wuya ay isa sa kanyang kinatatakutan. Ang paraan ng pagtatrabaho ni Duan Wuya ay hindi madaling maunawaan. Kakaunti lang ang mga taong makahuhuli sa kanyang iniisip. Pagkatapos, nagawang palibutan ni Lin Fang at Liu Kanglan ang kalaban sa Duanren City at sinunog. Ang lungsod, pumatay ng ilang daang libong kaaway na sundalo, pagkatapos ay napilitan silang umatras pabalik sa Moyu. Duan Tian lang, may gusto ka bang sabihin tungkol dito? Si Duan Tian lang ay nakatitig kay Duan Wuya at sinabi. Hindi. Sige. Sabi ni Duan Wuya abang tumatango at nagpatuloy. Sa panahon ng labanan, ilang daang libong sundalo ang nasakripisyo ngunit anuman iyon, si Lin Fang at ang prinsesa ay nakabalik na buhay sa Imperial City at ang sumasalakay na hukbo ay naitaboy. At saka, nagkaroon din ng malaking hindi pagkakaunawaan. Tungkol kay Liu Kanglan, tama ba? Tama iyan. Sabi ni Duan Tian lang na wala ng ganang tumanggo. Mabuti. Sabi ni Duan Wuya habang tumatango. Nagsimula siyang maglakad sa death sentence stage at sumulyap sa mga tao. Pagkatapos ay sinabi niya. Ang mga patay ay wala na at hindi ko na hinahanap ang nagkasala, ngunit ang aking pamilya ay maling inakusahan si General Liu Kanglan. Si General Liu Kanglan, ang Divine Arrow, ay palaging tapat at matapang. Palagi siyang lumalaban para sa bayan. Hindi natin makakalimutan iyon. Isusumbong ko ang lahat ng ito sa aking nais kong bigyan si Liu Kanglan ng katayuan ng Imperial Minister at pananatilihin din niya ang kanyang katayuan bilang isang general. At saka, bibigyan namin si Jiu Qixi ng posthumous title para sa kanyang katapangan at katapatan. Siya ay nagbibigay ng titulong imperial kay Liu Kanglan at isang posthumous na titulo kay Jiu Qixi. Para kay Liu Kanglan, hindi iyon gaanong mahalaga, sa Duanren City, para na siyang high. Hanggang sa Jiu Qixi, ano ang silbi ng pagkakaloob sa kanya ng titulo? Patay na siya. Ngunit ang punto ni Duan Wuya ay higit patungkol sa pag-amin na nagkamali ang Imperial Family. Hindi makatarungang inakusahan nila si Liu Kanglan, ngunit kinilala nila ang kanyang katapatan at lakas ng loob. Tito, sumasang-ayon ka ba sa mga bagay na ito? Sabi ni Duan Wuya habang nakatingin kay Duan Tian lang. Nagulat si Duan Tian lang at walang pagpipilian kundi ang tumanggo. Binibigyan nila ng hustisya si Liu Kanglan at kasabay nito ay itinatag ang sariling pagkakasala ni Duan Tian lang. Napanatili ni Liu Kanglan ang kanyang titulo bilang isang general. General, ano sa palagay mo tungkol dito? Tanong ni Duan Wuya kay Liu Kanglan. Nakasandal pa rin sa kanya ang bangkay ni Jiu Qixi kay Liu Kanglan. Dahan-dahan siyang tumingin sa mga tropang Qixi. Mukha siyang walang ekspresyon. Ako, si Liu Kanglan, ay nagpapasalamat sa pangalawang prinsipe, salamat sa iyong kabutihan. Handa akong tanggapin ang mga titulong ito. Sabi ni Liu Kanglan na parang walang pakialam. General, sigaw ng libu-libong kawal. Paano niya matatanggap? Ang ibig sabihin ng pagtanggap ay hayaan si Duan Tian lang na makatakas dito. Tumingin si Liu Kang sa karamihan. Marami sa mga sundalo ang nakatingin kay Lin Fang. Bamantong hininga si Liu Kanglan ngunit nakaramdam din ng kasiyahan. Maaari na ngayong pamunuan ni Lin Fang ang isang buong hukbo nang walang tulong ni Liu Kanglan. Ang huling hiling ni Officer GY ibigay kay Lin Fang ang katayuan ng opisyal ng Qixi pagkatapos ng kanyang kamatayan. Mula ngayon, Lin Fang, ikaw na ang opisyal ng hukbong Qixi. Ibabalik ko muna ang mga sundalo sa Duanren City at pagkatapos ay ibibigay ko ang hukbo sa iyo. Kalimutan mo na ang nangyari ngayon. Sabi ni Liu Kanglan. Kaagad pagkatapos, tumalon siya sa isang kabayo habang karga-karga ang bangkay ni Jiu Qixi sa kanyang mga bisig. Napuno ng alon ng kalungkutan ang kapaligiran, ramdam ng lahat kung gaano kadesperado at kalungkutan si Liu Kanglan. Matapat silang nakipaglaban para sa kanilang bansa at ito ay kung paano sila nabayaran. Nang marinig ni Lin Fang si Liu Kanglan, mahinahon siyang tumanggo. Siyempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Liu Kanglan. Umaasa siya na wala ng dugo ng mga taong pinapahalagahan niya ang mad-adala, kaya gusto niyang kalimutan ni Lin Fang ang nangyari kay Duan Tian lang. Kung ipagpatuloy ni Lin Fang ang kanyang paalitang pag-atake laban kay Duan Tian lang, ang dugo ng mga sundalo ay hindi maiwasang damaloy. Ayaw ni Liu Kanglan na maulit ang ganoong bagay. Nang makita ni Lin Fang na umalis si Liu Kanglan, bamantong hininga siya. Napakalungkot na bayani. Nakahinga si Duan Wuya nang makitang tinanggap ni Liu Kanglan. Kaagad pagkatapos, sinabi niya, Lin Fang, sa iyong diskarte, nagawa mong pumatay ng daan-daang libong kalaban na sundalo at naitaboy ang kanilang hukbo. Pagkatapos, naglakbay ka sa kaaway na bansa upang iligtas ang prinsesa at ibinalik siyang ligtas sa imperial na lungsod. Binigyan ka lang ni General Liu Kanglan ng titulong opisyal. Ako, bilang isang kinatawan ng Imperial Family, ay nagbibigay din kay Lin Fang ng isang titulo, ang titulo ng Marquis at ang iyong fief ay Yangzhou City. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 247, ang bagong opisyal na Marquis ng Yangzhou City. Ang mga tao ay natulala. Opisyal ng mga tropang Qixi at Marquis ng fief ng Yangzhou. Sa Zuyu, ang mga may pinakamaraming kapangyarihan pagkatapos ng pamilya ng imperial ay mga imperial ministers at nasa ibaba nila si Marquis. Ang ilang Marquis ay naghari sa isang nayon habang ang ilan ay naghari sa isang lungsod,
ang pagmamayari ng isang lungsod ay kinakailangang ituring bilang isang tunay na marquee. Kahit na ang Yangzhou City ay hindi masyadong malaki, ang paglipat ni Duan Wuya ay ang pinakamataas na kahalagahan, ginawa niya si Lin Feng na isang tunay na marquee. Binigyan niya si Lin Feng ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Mula sa sandaling iyon, ang Yangzhou City ay pag-aari ni Lin Feng. Ang bawat naninirahan sa Yangzhou ay nasa ilalim ng kontrol ni Lin Feng at lahat ng kanilang buhay ay pag-aari niya. Sa sandaling iyon, isang realisasyon ang sumilay sa mga mata ni Lin Feng, na pagtanto niya na tinutupad ni Duan Wuya ang kanyang pangako. Inaasahan niya na si Lin Feng ay gagawa ng mga karapat-dapat na gawa sa panahon ng digmaan upang mabigyan niya siya ng katayuan sa lipunan. Ngayong nakabalik na si Lin Feng sa Imperial City, binibigyan ni Duan Wuya si Lin Feng ng katayuan sa lipunan at kasabay nito, direkta niyang ipinahihiwatig na si Lin Feng ay bahagi ng kanyang paksayon. Salamat, kamahalan. Sabi ni Lin Feng sa mahinang boses. Siyempre, hindi niya tatanggihan ang alok ni Duan Wuya. Maraming malalakas na cultivator sa Zuyu at si Lin Feng ay hindi pa rin masyadong malakas. Ang pagtanggap ng ganitong pagkakataon ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Huwag ka pa masyadong magpakasaya. Kailangan pa rin gawin ng tatay ko ang huling desisyon. Sabi ni Duan Wuya habang nakangiti ng matamis. Kahit na sinasabi niya iyon, alam ng buong karamihan na ang lahat ay naitakda na sa bato. Ang huling desisyon ay bahagi lamang ng proseso, nang ipahayag ito ng prinsipe, ito ay nakumpirma. Kung si Duan Wuya ay hindi sigurado sa kanyang sinabi, hindi niya ito sasabihin sa harap ng lahat, kung ang desisyon ay nabaligtad, siya ay nawalan ng mukha. Bahagyang tumango si Lin Feng at nanatiling tahimik. Tumingon si Duan Wuya kay Duan Xinye at sinabing, Xinye, ang lalaking iyon, si Meng Chong, talagang inatake ka ba niya? Nandoon ba talaga si Meng Gufang, kasama niya sa gate? Tumingin si Duan Xinye kay Duan Wuya at tumango. Oo, nakita kami ng lahat sa labas ng Imperial City, inutusan ni Meng Chong ang mga tropa na patayin kami ni Lin Feng. At saka, ayaw akong payagan ni Meng Gufang na makapasok sa Imperial City. Bahagyang tumango si Duan Wuya, sabi. Si Meng Gufang ay isang opisyal at nakagawa siya ng isang kakilakilabot na krimen, iligal niyang ipinagkaloob ang kapangyarihan kay Meng Chong, na pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihang iyon upang subukang patayin ang aking nakababatang kapatid na babae. Ang isang sundalo ng Imperial City, na gustong pumaysa, prinsesa, ay karapat-dapat sa kamatayan. Nang marinig ng mga tao si Duan Wuya, nagulat sila, namatay na sina Meng Gufang at Meng Chong, bakit pinag-uusapan pa rin sila ni Duan Wuya? Tunit sa sandaling ito, nang nagtatanong sila sa kanilang sarili, tumingin si Duan Wuya kay Mengan. Ang mga tao ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Nagsimula ring bumilis ang tibok ng puso ni Menghan. May impresyon siya na may mangyayaring hindi maganda. Ilang saglit pa, nawalan siya ng mukha kay Duan Wuya sa pamamagitan ng pagsuporta kay Duan Tianlang. Tinangka ng opisyal na si Meng Gufang na patayin ang prinsesa. Kahit patay na siya, ang kapatid niyang si Menghan ay opisyal pa rin ng Imperial Guards. Sa tingin ko, kailangang magsagawa ng buong pagsisiyasat. Menghan, hindi ka pa angkop na pagpipilian para sakupin ang tungkulin ng opisyal ng Imperial Guards. Nang matapos magsalita si Duan Wuya, tumibok ang puso ng mga tao. Ang pangalawang prinsipe ay lubhang mabangis at malupit. Hindi mapabulaanan ni Menghan ang kanyang argumento. Marahas ding tumibok ang puso ni Menghan. Gusto niyang mamatay si Duan Wuya dahil sa paghahanap ng ganoong dahilan para paalisin siya. Tumingon si Menghan at tumingin kay Duan Tianlang, na nanatiling tahimik. Si Duan Tianlang ay nasa kritikal na sitwasyon na mismo, hindi pa napagpasyahan ni Duan Wuya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanya, kung hindi siya mananatiling magalang. Tunit sa sandaling iyon, ayaw niyang magalit ang pangalawang prinsipe. Ang pangalawang prinsipe ay mabangis, matapang at matigas. Nakita ni Menghan na nanatiling tahimik si Duan Tianlang, pagkatapos ay sinabi niya kay Duan Wuya. Kamahalan, nakagawa si Meng Gufang ng mga krimen ngunit ano ang kinalaman nito sa akin? Kahit kapatid ko siya, wala akong alam tungkol doon. Paano mo ako masisisi at tanggalin sa aking tungkulin bilang opisyal ng Imperial Guard? Menghan, hindi ko sinabi na may kinalaman din ito sa iyo ngunit si Meng Gufang ay nasangkot sa isang tangkang pagpatay sa prinsesa ng imperial na pamilya. Ako, bilang pangalawang prinsipe, ay dapat mag-imbestiga, tungkulin ko dahil hindi ko maintindihan ang buong sitwasyon. Maghintay hanggang sa makuha namin ang lahat ng mga katotohanan na may masusing pagsisiyasat at kung ikaw ay ganap na malinis, maaari kang bumalik sa iyong posisyon bilang isang opisyalang Imperial Guard. Ang argumento ni Duan Wuya ay tila lohikal ngunit alam ng lahat na si Menghan ay inaalis sa kanyang posisyon. Bilang isang opisyal ng Imperial Guard, napakahirap para sa kanya na humawak muli ng ganoong mataas na posisyon. Ito ay talagang halos imposible. Ako, si Menghan, ay inosente. Malamig na sabi ni Menghan. Siya ay nakatayong matangkad at patayo at nakatitig. Kay Duan Wuya. Sa sandaling iyon, siya ay nasa posisyon pa rin ng kapangyarihan, kasama ang mga Imperial Guards na sumusunod sa kanyang mga utos. Kung gusto siyang salakayin ng pangalawang prinsipe, hindi ito magiging ganoon kadali, gayunpaman, habang tumatagal, darating ang mga tao para tulungan siya. Si Menghan, gaano kalakas? Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin ang pangalawang prinsipe sa ganoong paraan? Mukhang may ilang tao mula sa itaas na sumusuporta kay Menghan. Bulong ng mga taong malayo sa karamihan. Agad na kinontra ni Menghan si Duan Wuya, sa harap ng lahat. Hehe. Tumawa si Duan Wuya, hindi nawala ang ngiti niya. Menghan, ang ibig mong sabihin ay hindi kita batayan na pinaalis sa iyong mga tungkulin.
Ibig mong sabihin hindi mo susundin ang utos ko. Ikaw, Menghan, ay may balak na gawin, panatilihin ang iyong tungkulin bilang isang opisyal sa pamamagitan ng puwersa. Paano ako, Menghan, hindi susunod sa utos ng pangalawang prinsipe? Kaya lang, napakahalaga ng tungkulin ng opisyal ng Imperial Guard. Bukod sa akin, walang ibang makakagawa nito. At saka, tinuturing din ako ng Imperial Guards bilang mga kapatid nila, hindi nila gusto na may pumalit sa akin. Ganoon ba? Tanong ni Duan Wuya na may masamang ngiti sa kanyang mukha na nagpabago sa ekspresyon ng mukha ni Menghan. Crack. Isang mahina at banayad na tunog ang kumalat sa hangin. Si Menghan ay marahas na nanginginig at humihinga ng malalim. Nag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig. Hindi lamang ang tibok ng puso ni Menghan, ngunit ang mga tao ay nasa gilid din mula sa panonood nito. Walang tigil na umaagos ang dugo mula sa bibig ni Menghan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at anjing dulo ng pilak na sibat na lamang ang kanyang nakita na tumagos sa kanyang dibdib mula sa likuran. Ang Imperial Guards ay parang mga kapatid niya at ayaw makakita ng sinumang papalit sa kanya. Umalingaw pa rin ang boses niya sa isipan ng mga tao ngunit mas masakit ang katotohanan. Ginalaw ni Menghan ang kanyang katawan, gusto niyang tumalikod, ngunit hindi gumagalaw ang sibat. Biglang tumagos sa kanyang katawan ang isang nakamamatay na enerhiya at sinira ang kanyang mga organo. Ang mga tao ay namangha. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig at unti-unting bumagsak ang kanyang walang buhay na katawan sa sahig. Matapos bumagsak si Menghan, ang mga matataas na sandalo na nasa likuran niya ay ganap na kalmado. Hindi nagbago ang ekspresyon nila. Lahat sila ay mukhang napakatahimik at payapa. May humigit kumulang 30 gwardya sa grupong ito na may mataas na ranggo, lahat sila ay bata pa ngunit sapat na ang kanilang pagiging malamig para makaramdam ng bahid ng takot sa puso ng ibang tao. Ang kapatid ni Menghan, si Meng Gufang, ay nagtangkang patayin ng prinsesa, tumanggi si Menghan na aminin ito at patuloy na sinasalungat ang kamahalin ng paulit-ulit. Ako, si Yu Ji ang non-commissioned officer ng Imperial Guards, ay pinatay siya dahil sa kanyang pagsuway. Patawarin mo ako sa aking pagkilos, kamahalin. Si Yu Ji ay nakaluhod at nakayuko sa harap ni Duan Wuya. Sa likod ni Yuji, na natiling hindi gumagalaw ang hukbo ng Imperial Guards, lahat sila ay mukhang kalmado at matahimik na parang hindi man lang nagulat, halos magkasundo sila sa kung paano nangyari ang mga pangyayari. Lahat ay namangha sa lamig ng iyon. Nagbalak si Meng Gufang laban sa aking nakababatang kapatid na babae at gusto siyang patayin. Si Menghan ay hindi nagpahayag ng anumang panghihinayang at tumanggi na kilalanin ang krimen ng kanyang kapatid. Tsaka sobrang bastos niya sa akin. Kahit na pinatay ni Yuji si Menghan at iyon ay isang krimen, ito ay tanda pa rin ng katapatan at debosyon sa imperial na pamilya. Mabagal ang pagsasalita ni Duan Wuya at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngayon, namatay si Menghan ngunit kinakailangan para sa mga gwardya na magkaroon ng isang opisyal. Yuji, ikaw ay, pansamantala, na-promote sa posisyon ng opisyal ng Imperial Guards. Salamat, kamahalin. Sabi ni Yuji habang magalang na nakayuko at nakaluhod. Kaagad pagkatapos, tumayo siya, kasabay nito, ang matataas na Imperial Guard na nasa likuran niya ay yumuko rin ng may paggalang at sabay-sabay na sumigaw. Ang kanyang kamahalin ay matalino at mabait, nagpapasalamat kami sa aming bagong opisyal. Lahat ng ordinaryong Imperial Guards ay natulala at napagtanto na lang ang nangyari. Pagkatapos ay dahan-dahan silang lumuhod at sabay-sabay na sumigaw. Kamahalin. Salamat sa aming bagong opisyal. Ang napakalakas na boses na ito ay umalangaw sa karamihan. Ang puso ng mga tao ay marahas na. Tumitibok, hindi nila nagawang kumalma. Paano mabangis at makapangyarihan? Nakokontrol ni Duan Wuya ang Imperial Guards ng napakadali, ang kanyang mga pamamaraan ay matindi. Kung hindi alam ng karamihan na si Yuji ay isa sa mga paksayo ni Duan Wuya, lahat ng uri ng chismis ay magkakalat. Kalmadong ngumiti si Lin Fang kay Duan Wuya ngunit medyo malamig pa rin sa kanyang puso. Si Duan Wuya ay mapanganib, lubhang mapanganib. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 248, lalaban ka. Lahat, tumayo. Sabi ni Duan Wuya habang winawagayway ang kamay. Dahan-daang tumayo ang mga nakaluhod pa rin ngunit sa mahabang panahon ay hindi sila kumalma. Ang isang posisyon na kasing halaga ng opisyal ng Imperial Guard ay napakadaling nailipat. Ang opinyon ni Duan Wuya ay walang espesyal o nakakagulat tungkol dito. Parang hindi gaanong mahalaga sa kanya ang Imperial Guard. Yuji, ngayon ikaw ang opisyal ng Imperial Guard, alam mo na ang dapat mong gawin. Tumango si Yuji at yumuko habang sinasabi. Kamahalan, aalis ako kasama ng mga gwardya ngayon at magpapatrolya sa mga lansangan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Sige, pwede ka nang umalis. Sabi ni Duan Wuya habang kamakaway. Kaagad pagkatapos, ilang 10,000 gwardya ang umalis, tanging ang mga taga Duanren City, na nakapalibot sa death sentence stage, ang nandoon pa rin. Walang makakapagbanta sa kanila. Lalong lumalalim ang ekspresyon ng mukha ni Duan Tianlang at ng kanyang anak. Nais ni Duan Tianlang na patayin si Liu Kanglan ngunit sa pinakamahalagang sandali, nagpakita si Lin Fang kasama si Duan Xinye. Sila ay sumugod at ang pagpatay kay Liu Kanglan ay naging imposible, siya ay mananatiling buhay. At saka, gusto ni Duan Han na pakasalan si Liu Fei. Gamit ang buhay ni Liu Kanglan bilang bargain ng tool, binablackmail niya ito, kung ayaw nitong makipagrelasyon sa kanya, tatalikuran niya si Liu Kanglan, na mamamatay. Kinasusuklaman siya ni Liu Fei at ayaw niyang maging asawa, tinanggihan niya ang alok nito. Ang nagpakulo sa kanila sa inggit ay na si Lin Fang ay naging isang marquis, ang opisyal ng hukbong Chiexi, at nakuha ang kontrol ng kanyang bayang pinagmulan.
Bukod pa rito, nagtalaga rin si Duan Wuya ng bagong tao upang maging opisyal ng Imperial Guards. Isa itong matinding pagkatalo para sa kanila. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari dahil sa isang tao. Si Lin Feng. Sa sandaling iyon, si Duan Tianlang at ang kanyang anak ay nakatingin kay Lin Feng na may malamig na mga tingin. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa kanila. Puno ng layuning pumatay ang kanyang mukha at hindi niya ito sinubukang itago. Lin Feng, ititigil natin ito pansamantala. Sabi ni Duan Wuya sa mahinang boses nang maramdaman niyang handa nang pumatay si Lin Feng. Si Duan Tianlang ay may mataas na katayuan, siya ay isang maharlika mula sa Duan clan. Si Duan Tianlang ay miyembro ng Imperial Family. Ang pagpatay sa kanya ay hindi kasing dali ng pagpatay kay Meng Han, kakailanganin nito ng makatarungang dahilan. Walang dahilan si Lin Feng para patayin si Duan Tianlang sa sandaling iyon. Oo, naiintindihan ko, kamahalan. Ang nangyari ngayon ay tapos na, pansamantala. Sabi ni Lin Feng habang bahagyang tumanggo. Napabuntong hininga ang mga kawal. Si Duan Tianlang ay mananatiling buhay pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, kahit na ang dugo ng napakaraming tao ay nasa kanyang mga kamay. Siyempre, hindi nila sinisisi si Lin Feng. Ang ginawa niya ay hindi madali. Kung wala si Lin Feng, napatay na sana. Si Liu Kanglan at napahamak din sila, dahil itinuring silang isang hukbong rebelde. Pero, sa sandaling iyon, lumingon si Lin Feng at tumingin kina Duan Tianlang at Duan Han, sinabi niya. Ang nangyari ngayon ay tapos na sa ngayon, ngunit noong huling pagkakataon, nagdala si Duan Tianlang ng isang hukbo upang lipulin ang Yunhai Sect. Ang Yunhai Sect ay naging isang bloodbath. Ako, si Lin Feng, bilang isang disipulo ng Yunhai Sect, ay kailangang maghayganti dahil sa iniwang puot sa kaibuturan ng aking puso. Sa makatuwid, ang awayan sa pagitan namin ni Duan Tianlang ay hindi magwawakas kung wala siyang kamatayan. Ang daming natulala, hindi pos. Dati si Lin Feng ay isang disipulo ng Yunhai Sect, sa makatuwid, mayroon siyang dahilan para hindi hayaang malutas ang mga nakaraang hinaing. Kaya ganyan. Nilipol ni Duan Tianlang ang Yunhai Sect, kung saan naging disipulo si Lin Feng, dapat ay walang katapusan ang kanyang pagkamuhi kay Duan Tianlang. Paano niya makakalimutan ang ganoong bagay? Si Duan Tianlang ang kanyang kalaban at ang puot ay napakalalim na nakaukit sa kanyang puso. Walang solusyon. Sa ganoong katwiran, wala ring masabi si Duan Wuya. Ang mga tao sa karamihan ay nagsisikap na maunawaan ang sitwasyon. Pagkatapos, nakita nilang lumingon si Lin Feng. Tumingin siya sa mga tropa at partikular kay Ren Qingguang. Opisyal Ren, paumanhin sa pag-abala sa iyo, mangyaring ilabas ang mga tropa sa lungsod at hintayin mo ako doon. May gagawin ako dito, pupuntahan kita kapag tapos na ako. Sabi ni Lin Feng kay Ren Qingguang. Kaagad, marami ang nagsimulang sumigaw mula sa loob ng hukbo. Hindi kami aalis, nandito ang opisyal, nananatili kami. Oo, mananatili kami sa aming opisyal. Ang mga tropa ng CXC ay sumisigaw bilang protesta. Nagulat ang karamihan. Napakabata pa ni Lin Feng at ang kanyang mga tropa ay lubos na tapat sa kanya, ang mga damdaming ito ay nakaukit ng malalim sa kanilang mga puso. Nakapagtataka, bago pa man italaga ni Liu Kanglan si Lin Feng bilang kanilang bagong opisyal, itinuring na nila siya bilang kanilang pinuno. Umalis na kayong lahat dito. Kung hindi ka magmadali, magagalit ako. Sabi ni Lin Feng na tila malamig sa yelo. Medyo nagat ang tropa. Opisyal Ren, paumanhin sa abala. Malamig na tiningnan ni Lin Feng ang mga tropa at pagkatapos ay kay Ren Qingguang. Kung mananatili sila sa kanya, ito ay katulad ng patuloy na pag-uusap tungkol sa mga problemang nangyari sa araw na iyon. Kahit na sa kanyang sarili, ito ay pareho, hindi na ito tungkol sa hinaing sa pagitan ni Duan Tianlang at ng hukbo ng CXC, kailangan ni Lin Feng na bigyang katwiran ang kanyang dahilan para sa paghihiganti dahil naroon si Duan Wuya. Pinalaya ni Duan Wuya si Liu Kanglan, binigyan siya ng titulong Imperial Minister, binigyan niya si Lin Feng ng titulong Marquis, lahat ng mga bagay na ito ay dapat na huminto sa kanilang paghabol sa mga isyu na dulot ng digmaan. Kung magpapatuloy si Lin Feng, Duan Wu hindi ko ito matitiis. Sa makatuwid, sa sandaling iyon, nagbigay siya ng isang bagong dahilan, ang Yunhai Sect ay nawasak, ang mga tropa kung kaya't kailangang umalis dahil hindi sila kasama. Sige, sabi ni Ren Qingguang. Tubos niyang naiintindihan si Lin Feng. Sumigaw si Ren Qingguang. Mga tropa, makinig sa iyong mga utos, umalis ka agad sa Imperial City. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod si Ren Qingguang at dahan-dahang umalis. Ang mga tropa, kahit na ginagawa nila ito ng labag sa kanilang kalooban, ay sumunod pa rin sa utos ni Lin Feng at tumakbo palayo. Kaagad pagkatapos, umalis din si Ren Qingguang kasama nila. Makalipas ang ilang sandali, lahat ng tropa ay umalis sa imperial na lungsod. Tila desyerto ang lugar. Sa buong lugar, ang tanging natitira ay sina Lin Feng, Meng Qing, ang Celestial Sword Battalion, Duan Wuya, Duan Xinye, Duan Tianlang at ang kanyang. Sa sandaling iyon, pinaikit ni Duan Tianlang ang kanyang mga mata at masamang tinitigan si Lin Feng. Hindi, susuko ang batang iyon. Hindi inakala ni Duan Wuya na magiging napakatigas din ang ulo ni Lin Feng, ngunit binanggit ni Lin Feng ang pagpuksa sa Yunhai Sect at ang kanyang katayuan bilang disipulo ng Yunhai Sect. Siyempre, napuno ng puot ang puso niya. Lin Feng, sigaw ni Duan Wuya sa sandaling iyon. Tumingon si Lin Feng at agad niyang narinig na sinabi niya. Lin Feng, si Duan Tianlang ay isang imperial na miyembro ng pamilya, ang kanyang titulo ng pagiging miyembro ng imperial na pamilya ay mas mataas kaysa kay Marquis, mas kagalang-galang, hindi mo siya maaaring atakihin.
Alam ko, sabi ni Linfang habang bahagyang mango. Medyo nagulat si Duan Wuya, dahil alam ni Linfang. Ano pa ang gusto niya? Kamahalan, si Duan Tian lang ay miyembro ng imperial na pamilya at ang iyong tiyuhin, ang kanyang katayuan ay kagalang-galang at napakataas, malinaw na hindi ko siya sasalakayin. Sabi ni Linfang na parang hiwalay. Hindi siya naiintindihan ng karamihan. Ngunit narinig nila ang pagpapatuloy ni Linfang. Gayunpaman, noong nakaraan, isinama ni Duan Tian lang ang kanyang anak, si Duan Han, na tumulong sa kanya na patayin ang Yunhai sect, ang aking sekta. Si Duan Han ay sobrang mayabang at sa tingin niya ay mas magaling siya sa akin, sinabi pa niya na hindi ako makatiis kahit isang atake kapag nag-away kami. Ngayon, si Duan Han, ang batang maharlika na walang kapanipaniwalang katayuan, ay nasa harapan ko. Ako, si Linfang, ay isa ng marquee. Sapat na sa akin ang makipaglaban sa kanya. Dito, sa ngayon, gusto kong maliwanagan niya ako gaya ng sinabi niya sa nakaraan. Nang marinig ng karamihan si Linfang, agad nilang naintindihan kung sino ang target niya, hindi si Duan Tian lang kundi si Duan Han. Hinahamon ni Linfang si Duan Han. Gayunpaman, si Duan Han, sa sandaling iyon, ay hindi gugustuhing lumaban. Naalala niya ang araw na iyon, sa Yunhai sect, naisip niyang napakalakas niya, ngunit sa sandaling iyon, naging mahirap para sa kanya ang pakikipaglaban kay Linfang. Si Linfang ay palaging mas malakas kaysa kay Duan Han. Wala nang lakas ng loob si Duan Han na lumaban. Kay Linfang. Nakaramdam ng awkward si Duan Han at nakatitig kay Linfang. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya. Paano niya tatanggapin ang hamon ni Linfang? Tumanggi kami. May mga gagawin kami ni Duan Han, wala kaming oras. Sabi ni Duan Tian lang na malamig at nakahiwalay. Mga dapat gawin. Sabi ni Linfang habang malamig na nakangiti. Duan Tian lang, nang sirain mo ang Yunhai sect, tinanong mo ba ang mga tao ng Yunhai sect kung tatanggapin nila? Pinaikit ni Duan Tian lang ang kanyang mga mata. Iyon ay katawa-tawa, paano nila matatanggap? Duan Tian lang, nang maalis ang prinsesa, hinaranggan ako ng mga tropa mo at sinubukan akong patayin, tinanong mo ba ako kung may oras ako? Hindi pinansin ni Linfang si Duan Tian lang at nagpatuloy. Bukod dito, Duan Tian lang, kapag ikaw at ang iyong anak, naglagay ng bitag para patayin ako na humantong sa pagkamatay ng daan-daang libo mula sa hukbong Zuyu, pagkatapos ay nilisan ang larangan ng digmaan sa para magmadaling bumalik at subukang ipapatay si Liu Kanglan, tinanong mo ba ang iba kung tinanggap nila? Palakas ng palakas ang boses ni Linfang. Isang malamig at nakamamatay na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Si Linfang, na laging kalmado, ay galit na galit. Gaano kalakas, ang ibig sabihin ni Linfang ay walang pagpipilian, kinakalaban niya si Duan Han kahit sino pa. Ang hamarang sa kanya. Si Linfang ay may masamang ngiti sa kanyang mukha at nakatitig kay Duan Han. Pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na tono. Duan Han, noong araw, sa Yunhai sect, itinuring mo ang lahat ng hindi mo napapansin. Ngunit ang ating labanan ay hindi pinahintulutang matapos. Kailangan mong tratuhin ang isang tao tulad ng pagtrato niya sa iyo, ngayon, natapos natin ang ating laban. Nang matapos magsalita si Linfang, nagsimula siyang maglakad pasulong, maaaring mangyari ang laban ng iyon dahil sa isang makatwirang dahilan, hindi ito tungkol sa pagnanais na makipaglaban, ito ay tungkol sa pagtatapos ng kanilang hindi natapos na laban. Sa mundo ng cultivation, si Linfang ay palaging lumalapit sa kanyang layunin na umakyat sa mga ulap. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 249, hukbo ni Linfang. Subukan mo kung maglakas-loob ka, galit na sigaw ni Duan Tian lang. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad pasulong at isang nakamamatay na chi ang lumabas sa kanyang katawan. Nakakagulat na gustong patayin ni Linfang si Duan Han, ang kanyang anak. Paano tatanggapin iyon ni Duan Tian lang? Tumigil ka, sigaw ng galit na si Mengqing. Ang ice chi at puwersa ay sumalakay sa kapaligiran. Gumawa ng ilang hakbang si Mengqing at lumapag sa harap ni Duan Tian lang. Si Duan Tian lang ay mayroon ding lakas ng Zuan Chi layer. Kung gusto ni Linfang na patayin si Duan Han, paano niya lalabanan si Duan Tian lang? Malinaw, kailangang makisali si Mengqing, hindi na kailangang sabihin ni Linfang, halata iyon. Ang pinakamahusay. Mas maraming yelo ang lumitaw sa kapaligiran. Nagulat si Duan Tian lang, nakakatakot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Isang hindi kapanipaniwalang dami ng enerhiya ng espada ang lumabas sa kanyang katawan. Si Duan Tian lang ay may dugong espiritu at nagising ang lakas sa loob ng kanyang dugo, ngunit ang lakas na iyon ay masyadong mahina, sa makatuwid, ginagamit din niya ang kanyang espiritu ng espada. Si Duan Han ay mayroon ding espiritu ng espada. Dalawahang espiritu. Isang mahabang espada ang lumitaw na nakatutok sa langit. Ang kanyang espiritu ng espada at ang espada sa kanyang kamay ay tila nasa perpektong simbiosis, parehong matalas tulad ng isa. Bukod, sa sandaling iyon, dahan-dahang naglalakad si Linfang patungo kay Duan Han. Ang bawat hakbang na ginawa ni Linfang ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Duan Han. Si Duan Han ay hindi tumigil sa pag-atras. Noong nakaraan, sa Yunhai sect, ikaw ay masigla at matapang. Ngayon, takot ka sa isang duwag na mat na patuloy na kumukurap-kurap. Hindi ka man lang manggahas na lumaban. Pabirong sinabi ni Linfang ang mga salitang ito. Hindi siya nagmamadaling patayin si Duan Han. Kumbinsido siya na maaalala rin ni Duan Tian lang si Mengqing at ang kanyang lakas, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang kanyang anak na si Duan Han, na pinatay ng hindi nakagawa ng anumang bagay bilang paghihiganti.
Gusto ni Linfang na ipaunawa kay Duan Tian lang na, noong mga araw, may kapangyarihan siyang ay bully si Linfang ngunit ngayon, dahan-daang mapatay ni Linfang ang kanyang anak sa harap niya mismo at hindi niya magawang ianggat ang isang daliri. Ipapakita niya sa kanya kung gaano siya kalupit at pahihirapan ang kanyang anak sa kanyang lugar. Nang makita ng mga tao si Linfang na dahan-daang naglalakad patungo kay Duan Han, ang kanilang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nang makita ni Duan Wuya na gustong patayin ni Linfang si Duan Han, isang supling ng pamilya Duan, nakakagulat na hindi niya ito sinubukang harangan na nangangahulugan na siya ay tahimik na pumaya. Papalapit ng papalapit si Linfang. Malakas na sumigaw si Duan Tian lang habang ang kanyang espada ay lumalazlas sa kapaligiran. Isang walang katapusang dami ng sword chi ang lumitaw at naglazlas sa mundo ng yelo. Punong-puno ng hangin ang tunog ng enerhiya ng espada na sumasalubong sa enerhiya ng yelo. Ice Diamond, sabi ni Meng Qing sa mahinang boses. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang ice crystal at ganap na pinalamig ang espada ni Duan Tian lang. Si Linfang ay napakalapit kay Duan Han. Isang matalim at nakamamatay na enerhiya ang ganap na bamalot sa katawan ni Duan Han. Napuno ito ng nakamamatay na chi. Sa ilalim ng nakamamatay na enerhiya na iyon, si Duan Han ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Ang aura ni Linfang na isang Diyos ng kamatayan ay sapat na upang siya ay manginig sa takot. Baka naman natatakot ka ngayon. Noong nasa tuktok ka ng cliff face, malamig ang dugo mong pinagmamasdan ang mga miyembro ng Yunhai sect na pinatay, komportable at nasisiyahan ka, tama ba? Nang ikaw at ang iyong ama ay nakapatay ng ilang daang libong sundalo, hindi mo ba naramdaman na ang iyong plano ay isang malaking tagumpay? Masama ang boses ni Linfang at ang lamig nito ay sumalakay sa puso ni Duan Han. Error. Si Duan Tian lang ay sumigaw na parang hayop, iniwan ang kanyang espada at tumalon patungo kay Duan Han. Frozen Heart. Sabi ni Meng Qing sa mahinang boses. Si Duan Tian lang ay nagsimulang manginig ng marahas. Pakiramdam niya ay tuluyan ng nagyelo ang kanyang puso. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Ngunit hindi yun pinansin ni Duan Tian lang, ang mahalaga lang sa kanya ay ang kanyang anak, hindi maaaring mamatay ang kanyang anak. Oh, dumating ka, sabi ni Linfang na may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Biglang nawala ang silweta niya, napahigop siya sa kawalan ng dilim. Mamatay, sabi ng boses na nagmumula sa kawalan. Nakita ng karamihan, sa gitna ng kawalan na iyon, isang krus ang lumitaw. Ang krus na iyon ay maningning at nakasisilaw sa mata. Ang krus ay naging isang sanguinary sword. Sa leeg ni Duan Han ay may maliit na krus, isang maliit na dugong krus. Tumigil sa paggalaw si Duan Tian lang, bamuka ang bibig niya. Nakaramdam lang siya ng walang katapusang lamig habang nakatitig sa kanyang anak, si Duan Han, na bahagyang inangat ang ulo para tingnan ang kanyang ama. Nakita ni Duan Tan lang ang hugis krus na marka sa kanyang leeg at ang dugong walang katapusang bumulwak mula rito. Duan Han. Sigaw ni Duan Tian lang na may husky voice. Nanginginig siya mula ulo hanggang paa. Hinawakan niya ang anak at niyakap ng mahigpit. Nakita niya ang mga labi ng kanyang anak na gumagalaw ngunit hindi siya makapagsalita dahil nalulunod siya sa sarili niyang dugo. Sa sandaling iyon, bumagsak ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ubo. Umubo si Duan Tian lang at pilit na lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Mukha siyang nakakamatay na mapatla. Ang kanyang anak ay patay na, siya ay pinatay ni Linfang at namatay sa kanyang mga bisig. Sa sandaling ito, nanghalus. Maabot na niya ang kanyang anak, pinilit siya ni Linfang na panoorin ang kanyang anak na nalunod sa sarili niyang dugo. Hindi nakikita tulad ng isang anino, hindi nakikita at tahimik, iyon ay ang Deadly Cross Shadow. Masakit diba, Duan Tian lang. Noon, sa Yunhai sect, kapag pinatay mo ang lahat ng taong iyon, o pagkatapos tapag. Naglagay ka ng bitag para sa ilang daang libong sundalo, hindi mo iniisip ang kanilang mga kaibigan at pamilya, hindi mo rin inisip ang sakit na kailangan nilang pagdaanan. Sabi ni Linfang, na nakatayo sa likod ni Duan Tian lang na nanonood ng eksena. Linfang. Galit na sigaw ni Duan Tian lang habang naglalabas ng nakamamatay na enerhiya. Hindi mo kailangan sumigaw, alam ko na gusto mo akong tagtarin ng 1,000,000 piraso, naiintindihan ko ang iyong pagkamuhi dahil nararamdaman ko ang puot na iyon sa loob ko, at ang aking puot ay higit na nakakatakot kaysa sa iyo. Sabi ni Linfang na parang kalmado. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ngayon, ito ay sa pagitan mo at sa akin. Kung may pagkakataon kang patayin ako, huwag mag-atubiling subukan. Dahil kung, balang araw, magkaroon ako ng pagkakataong patayin ka, ilalabas ko ang aking puot at hindi ako magpapakita sa iyo ng awa. Habang nagsasalita, lumingon si Linfang, kumikislap ang kanyang siluet at bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon. Kaagad pagkatapos, sinabi niya kay Duan Wuya. Kamahalan, aalis na ako. Bahagyang tumango si Duan Wuya at nagsabi. Linfang, hihintayin ko ang iyong pagbabalik sa Lovesick Forest sa tabi ng lawa. May binulong si Linfang sa kanyang sarili, ngunit kaagad pagkatapos ay tumango at nagsabi. Sige. Pagkatapos ay kumaway si Linfang. Yung mga nakasuot ng bronze mask, kahit nakatakip ang mukha, lahat ay may aura ng kasiyahan, mukhang inspirado at masigasig. Marami sa kanila ay dating mga disipulo ng Yunhai sect. Sina Duan Tian lang at Duan Han ay nilipo lang Yunhai sect na dahilan kung bakit sila nagkaroon ng mga marka ng alipin sa kanilang mga mukha. Sina Duan Tian lang at Duan Han ay kanilang sinumpaang mga kaaway. Nang makita nilang pinatay ni Linfang si Duan Han at pinilit si Duan Tian lang sa ganoong sitwasyon, paanong hindi sila nasiyahan? Malamig nilang sinulyapan si Duan Tian lang, pagkatapos ay tumalikod at sinundan si Linfang. Pagkatapos, sama-samang, tumakbo sila palayo.
Si Duan Tian lang ay hindi nagpapakita ng galit o galit, wala siyang ginawang hindi makatwiran. Nasugatan na siya ng husto ni Meng Qing. Habang naroon si Meng Qing, imposibleng mapatay niya si Lin Feng. Kung aatakehin niya si Lin Feng, patuloy na magdudulot ng pinsala si Meng Qing. Sino ang magandang babaeng iyon, na natatakpan ng magandang belo ang mukha, at bakit niya sinusundan si Lin Feng? Siya ay lubhang malakas. Lin Feng, kung ako, si Duan Tian lang, ay hindi ka papatayin, ang aking buhay ay hindi magiging sulit na mabuhay. Sabi ni Duan Tian lang habang nararamdaman na nanlalamig at wala ng buhay ang balat ng kanyang anak. Isang mahaba at malungkot na sigaw ang kanyang binigkas. Isang malakas na hangin ang umihip sa lugar, lahat ay nanlamig. Nakatingin sila sa mga silhouette na unti-unting nawawala. Naunawaan nilang lahat na si Zuyu ay may hindi kapani-paniwalang batang henyo. Kinulong niya ang mga tropa ng kaaway sa isang lungsod, sinunog ito, at napatay ang daan-daang libo sa kanila. Siya ay tumakbo sa isang walang katapusang distansya, nailigtas ang prinsesa at ibinalik itong buhay. Pinatay niya ang isang opisyal ng Imperial City. Nailigtas niya si Liu Kanglan na malapit ng mapatay ni Duan Tian lang. Siya ay naging isang marki at nagmamayari ng isang lungsod at pagkatapos ay pinatay niya si Duan Han sa harap ng mga mata ng kanyang ama. Siguradong sisikat ang pangalan ni Lin Feng sa buong bansa. Sa labas ng Imperial City, nagtipon ng hukbo. Sa sandaling iyon, bukas ang tarangkahan ng lungsod, isang grupo ng mga nakabaluti na kabayo ang dumaan dito. Agad na napatingin ang mga tao sa gate. Tumingin si Lin Feng sa buong pulutong, medyo nagulat siya, mukhang nagulat siya, at sumulong. Bukod dito, tatlong silhouette ang sumugod sa pag-welcome sa kanya. Ang tatlong taong ito ay tiyak. Opisyal Ren Qingquang, opisyal ng gitnang hukbo. Officer Feng Yuhan, opisyal ng kaliwang tropa. At Officer Li Qingtian, opisyal ng tamang tropa. Si Tio Liu ba ang namamahala sa lahat ng mga tropang ito ngayon? Tanong ni Lin Feng sa tatlong. Sa sandaling iyon, sa labas ng lungsod, ang lahat ng mga sundalo ay nakasuot ng pulang baluti, nakasakay sa Chi-Xi na armored horse, lahat sila ay mga tropang Chi-Xi. Bukod dito, hindi sila pinangungunahan ng ibang mga opisyal. Walang nagsabi ng kahit ano, sa sandaling iyon, ang mga tropa ay tumingin kay Lin Feng, at lahat ay tumalon pababa mula sa kanilang mga kabayo at lahat ay lumuhad. Kami, ang mga tropang Chi-Xi, ay tinatanggap ang aming bagong opisyal. Sabay-sabay na sabi ng tropa, napakalakas, na nagpayanig sa lupa. Nakuha niya ng atensyon ng maraming tao, maging ng ilan na nasa malayo. Si Lin Feng ay nagulat din. Tumayo ang lahat. Ano ba ang ginagawa mo? Sabi ni Lin Feng. Lin Feng. Si Ren Qingquang ay tumakbo patungo kay Lin Feng at pagkatapos ay nagsabi. Lin Feng, pinalis ng general ang mga tropang ito. Na-dismiss ang tropa. Tanong ni Lin Feng na medyo nagulat. Ano ang ginagawa ni Liu Kanglan? Ngunit bukod sa isang maliit na minorya sa kanila na gustong sumunod sa general, lahat ay tumanggi na umalis. Dinala lang niya ang mga tropang iyon na susunod lang sa kanya pabalik sa Duanren City, naiwan kaming maghintay sa iyo. Hintayin mo ako. Talaga, hintayin kita. Sabi ni Ren Qingquang sa mahinahon at solemne na paraan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi. Lin Feng, sinabi ng general na walang saysay na manatili sa Duanren City dahil kung si Mo Yu sinubukang umatake muli, wala nang puwersang natitira para labanan sila. Sa makatuwid, sinabi ng general sa buong hukbo na manatili dito. Lin Feng, ngayon, isa kang marquis, ikaw ang opisyal ng tropang Chi-Xi at dahil pagmamayari mo ang fifth ng Yangzhou City, maaari kang magkaroon ng sarili mong hukbo. Sinabi sa amin ng general na manatili sa iyo at ay pangako ang aming katapatan sa iyo kaysa sa bansang Zulu. Bilang iyong personal na hukbo, maaari tayong pumunta sa Yangzhou City, iyong fifth. Mula ngayon, pakikinggan ng hukbo ng Chi-Xi ang iyong mga utos, gayon din ang sa amin. Ang mga salita ni Ren Qingquang ay nagpatibok ng puso ni Lin Feng. Ibinibigay ni Liu Kanglan ang mga piling tropa ni Zuyu, ang hukbo ng Chi-Xi, pati na ang tatlong opisyal nito, sa kanya bilang sarili niyang pribadong hukbo. Sa anumang kaso, isa na siyang marquis, nagkaroon siya ng espasyo upang mapaunlakan ang kanyang sarili. Personal na hukbo sa Yangzhou City. Pagkatapos, ang Yunhai Sect. Sai. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo sa langit at huminga ng malalim. Tumingin siya kay Ren Qingquang at nagsabi. Sumasang-ayon ako. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 250, ang Snow Dragon Guards. Sa Lovesick Forest, tulad ng dati, maulap, may makapal na fog na lumulutang sa ibabaw ng lupa. Parang langit sa lupa. Sa pavilion, dalawang tao ang umiinom ng lovesick alcohol. Si Duan Wuya ay isa sa kanila. Ang isa naman ay matalino, matikas, gwapo at masiglang lalaki. Ang lalaking iyon ay mukhang natural at walang pidget. Sa sandaling iyon, suot pa rin niya ang kanyang baluti, ang baluti ng isang opisyal. Mukha siyang maharlika. Ito ay ang opisyal ng Imperial Guards. Yuji, ano sa tingin mo? Sabi ni Duan Wuya na parang walang pakialam habang humihigop sa kanyang baso ng lovesick alcohol. Kamahalan, bago ang labanan, sinigurado ko na ang sitwasyon, lahat ng Imperial Guards ay nasa ating pangkat na ngayon. Ngayon, ito ay tungkol lamang sa pagsasama-sama at paglilinis. Mula ngayon, sa iyo na ang mga bantay, kamahalan. Oh. Sabi ni Duan Wuya habang bahagyang tumango. Imposibleng makita kung masaya ba siya o nag-aalala. Siya ay walang ekspresyon at hindi nakikipag-usap. Sa sandaling iyon, may isang taong nakasuot ng itim na damit na papalapit at dumating sa pavilion, bahagyang. Yumuko siya sa harap ng pangalawang prinsipe at nagsabi. Kamahalan. Nanshan, maupo ka, sabi ni Duan Wuya habang kamakaway at nakangiti ng mahina at mainit.
Bahagyang tumango si Nanshan at agad na umupo sa tapat ni Yuji. Sinabi niya, kamahalan, si Liu Kanglan ay bumalik sa Duanren City ngunit ibinigay niya ang kanyang hukbo kay Lin Fang. Gusto niyang manatili sila sa kanya. Magandang balita. Huminto si Duan Wuya at pagkatapos ay nagsabi, habang tumatango. Siguro magagamit niya ang mga ito para sa isang mabuting yunin. Yuji, kailangan ka ng Imperial Guards, dapat kang bumalik. Sabi ni Duan Wuya kay Yuji. Bahagyang tumango si Yuji at umalis. Agad naman siyang umalis ng pavilion. Si Nanshan, habang tinitingnan ang pag-alis ni Yuji, ay nagsabi. Kamahalan, binabati kita sa pagkakaroon ng Imperial Guards. Umiling si Duan Wuya at sinabi, ang pinakamalaking tagumpay ngayon ay hindi ang Imperial Guards. Si Duan Tian lang, Menghan at ang iba ay walang pakialam sa kamahalan at nagtrabaho laban sa kamahalan. Si Menghan ay patay na, si Duan Tian lang ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang anak, ang iba ay dapat na lubos na nakakaalam sa sitwasyon. Sabi ni Nanshan, si Duan Wuya ay karaniwang palaging napakabait at malambot. Dahil doon, nakalimutan ng maraming tao na siya rin ay lubhang makapangyarihan. Si Nanshan ay sinusubaybayan si Duan Wuya sa loob ng maraming taon, lubos niyang naunawaan na ang mga taong minamaliit kay Duan Wuya ay mauuwi sa mga trahedya na sitwasyon. Kahit na ang napakalakas, makapangyarihan, walang awa at malupit na mataas na opisyal, ang prinsipe ng korona, ay hindi nang ahas na tingnan ng kanyang kapatid. Hindi naman ganyan. Sabi ni Duan Wuya habang umiiling. Medyo nagulat si Nanshan at agad na nagsabi. Lin Fang. Talaga, si Lin Fang iyon. Si Duan Wuya, habang bahagyang tinatango ang kanyang ulo, ay nagsabi. Alam na ng lahat na si Lin Fang ay isa sa aking pangkat. Kahit na pinuprotektahan ng Imperial Guards ang lungsod at bumubuo ng isang mahalagang probisyon ng puwersa. Kung ihahambing sa mga tropang ito, sila ay masyadong mahina. Ang mga tropang ito ang aking layunin. Masyadong mayabang si Duan Tian lang at mababa ang tingin sa iba, isa siyang tanga. Nakapagtataka, naglakas loob siyang hawakan si Duan Xinye, hindi niya alam ngunit mula sa sandaling iyon. Pinahamak niya ang sarili. Iniisip niya pa rin na may pagkakataon sa aking kapatid, ngunit siya ay walang iba kundi isang patay na tao. Si Duan Wuya, sa sandaling iyon, ay hindi mukhang isang palakaibigang tao. Ang kanyang mga mata ay puno ng talas, brutalidad at lamig. Hindi siya nag-alala tungkol kay Duan Xinye na kinidnap ng tropa ni Moyo, hindi. Sana nila papatayin si Duan Xinye ngunit hindi niya akalain na susubukan ni Duan Tian lang na patayin sina Lin Fang at Duan Xinye sa pagbabalik. Ramdam ni Nanshan ang lamig ni Duan Wuya. Alam niya na kung buhay pa si Duan Tian lang, pero sandali na. Ang hindi naintindihan ni Duan Tian lang ay hindi niya makakamit ang kanyang layunin kung mamatay ang prinsesa, mapapahamak siya. Kahit na ang nanalo, si Duan Wu daw o si Duan Wuya, si Dan Tian lang ay napatay sana dahil sa pagpatay kay Duan Xinye. Naisip pa rin ni Duan Tian lang na sasang-ayon si Duan Wu daw na patayin niya ang prinsesa. Siguro kung si Duan Tian lang ay may dugo ng prinsesa sa kanyang mga kamay, si Duan Wu daw ay hindi magsasabi ng kahit ano sa simula ngunit sa huli, siya ay mapupunta tulad ng iba na nakagawa ng isang malubhang krimen. Ang ganitong mga bagay ay karaniwan sa mga usapin sa politika. Sila ay gumagawa ng mga bagay sa likod ng mga kortina, ng palihim, at mga bagay na mahirap maunawaan. Mahirap makita kung saan nakalagay ang bawat piraso sa pisara. Nanshan, sabihin mo sa akin, paano ko makukuha ang mga tropang ito? Sabi ni Duan Wuya. Nagulat si Nanshan, umiling at nagsabi. Hindi ko alam. Alam ni Nanshan ang ibig sabihin ni Duan Wuya, ang pinakamisteryosong hukbo ni Zuyo, ang Snow Dragon Guards. Ang unit ng Snow Dragon Guard ay binubuo ng pinakamahuhusay na cultivator sa loob ng Zuyo. Normal lang na hindi mo alam. Sabi ni Duan Wuya habang nakangiti. Ang matanda, sa malaot madali, ay titigil sa paghahari sa bansa, nahahayaan ang aking kapatid na lalaki na makipaglaban para sa kapangyarihan at impluensya. Ang pamumuno sa mga ministro at iba pa ay hindi magiging problema ngunit ang makakamit ang Snow Dragon troops, ang magiging tunay na emperador. Nanatiling tahimik si Nanshan. Wala siyang masyadong alam tungkol sa Snow Dragon troops bukod sa napakalakas nila. Sa sandaling iyon, itinaas ni Duan Wuya ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Kamahalan, aalis na ako, sabi ni Nanshan habang bumangon ngunit umiling si Duan Wuya at sinabi. Hindi na kailangan, manatili ka rito. Sa di kalayuan, lumitaw si Lin Fang. Siya ay dahan-dahan at tahimik na naglalakad patungo sa pavilion, tulad ng isang dahon na lumulutang sa hangin, na tila siya ay ganap na pinagsama sa lupa. Misteryoso ang enerhiyang lumalabas sa kanyang katawan. Medyo nagulat si Duan Wuya. Ano na ngayon ang antas ng paglilinang ni Lin Fang? Naisip ni Duan Wuya. Hindi maramdaman ni Duan Wu. Ang cultivation level ni Lin Fang ngunit tila simula nang pumunta siya sa Duanren City, marami na siyang pinagbago. Iyong kamahalan. Sabi ni Lin Fang, na dumating sa pavilion makalipas ang ilang sandali. Tumango si Duan Wuya. Lin Fang, bilisan mo at maupo ka, sabi ni Duan Wuya na mukhang pala kaibigan na naman. Mukha na, naman siyang madaling pakisamahan. Siya ay tila isang mainit at malambot na tao. Bahagyang tumango si Lin Fang at umupo sa tapat ng Nanshan. Sa pagkakataong ito, nang pumasok si Lin Fang sa kagubatan, hindi siya nakaramdam ng kakaiba, halatang salamat kay Duan Wuya. Kamahalan, hiniling mo sa akin na personal na pumunta sa Lovesick Forest, ano ang kailangan mong pag-usapan sa akin? Tanong ni Lin Fang. Lin Fang, hindi mo kailangang maging maislan sa akin. Higit sa lahat, inanyayahan kita na ipakita sa iyo ang aking pasasalamat sa pagbabalik ni Duan Xinye ng ligtas.
Nagbuhos si Duan Wuya ng kaunting alak sa baso ni Lin Fang at agad na ibinaba ang kanyang baso. Kinuha ni Lin Fang ang baso ng alak at dinala ito sa kanyang mga labi, habang umiinom, sinabi niya sa mahinang boses. Kamahalan, nawawala ang prinsesa, tungkulin kong ibalik siya. Ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pag-inom ng lovesick alcohol at isang misteryosong pakiramdam ang sumalakay sa kanyang puso. Kumusta ang pakiramdam? Tanong ni Duan Wuya habang nakangiti. Kahit na hindi ko gaanong pinahahalagahan ang alkohol, alam ko na ang lovesick alcohol ay natatangi at orihinal. Sagot ni Lin Fang habang nakangiti. Ang gusto kong itanong sa iyo ay kung si Xinye ay nagpakita sa iyong puso habang umiinom ang lovesickness. Sabi ni Duan Wuya na may ngiti ngunit walang ngiti sa kanyang mukha. Lin Fang, mukhang wala kang nararamdaman katulad ng kapatid ko. Medyo nabigla si Lin Fang at saka ngumiti ng pilit. Ang alak na iyon ay dapat na magpalabas ng pinakamamahal sa isang tao sa puso ng isang tao. Sa puso ni Lin Fang, maliban sa imahe ng isang dalisay at banal na silweta na nakasuot ng mahabang puting damit, mayroon ding maliit na bahagi na pagmamayari ng prinsesa. Naalala niya ang araw na iyon sa Z-Government, talagang pinakilos siya ni Duan Xinye hanggang sa lumitaw ang silhouette nito sa kanyang isipan. Tsaka sa puso niya, may isa pang babae, nakasuot ng pulang damit, maamo at mahinhin. Medyo naguguluhan si Lin Fang, naniniwala siya sa totoong paibig. Sige, wala rin ito sa aking negosyo, Lin Fang, opisyal na kitang binigyan ng titulo, maaari mo na itong opisyal na i-claim, maaari ka rin pumunta sa Yangzhou City para kunin ang iyong fief. Nang makita ni Duan Wuya na nanatiling tahimik si Lin Fang, hindi rin siya nagpumilit, sa halip ay hiniba niya ang usapan. Sa pagtatapos ng taon, malapit na ang taunang pista opisyal ng bagong taon, babalik ako sa sandaling iyon. Sagot ni Lin Fang. Siya at ang kanyang ama ay pinatalsik sa Lin Clan kaya mas mabuting maghintay na matapos ang isang buong taon bago bumalik. Marahil ay makakarating din siya para sa taunang pagpupulong ng Lin Clan. Sige, sa ilang araw ay magpapadala ako ng mga tao sa Celestial Academy para pumunta at kunin ka para opisyal na matanggap ang iyong titulo. Sabi ni Duan Wuya. Sige. Sabi ni Lin Fang habang bahagyang tumango. Kamahalan, gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Kailangan ko ang iyong mga koneksyon upang matulungan akong makahanap ng isang tao. Sabihin mo sa akin kung sino. Sabi ni Duan Wuya habang tumatangok. Ang aking ama, si Lin Hai. Dahan-daang sabi ni Lin Fang. Sinabi ni Lin Hai na pupunta siya sa Imperial City ngunit maraming nangyari kay Lin Fang at hindi niya alam kung nasaan ang kanyang ama. Walang balita si Lin Fang kaya umaasa siyang matutulungan siya ni Duan Wuya dahil napakalaki ng lungsod. Ang iyong ama, Lin Hai. Sabi ni Duan Wuya na mukhang nag-iisip at pagkatapos ay agad na tumango at nagsabi. Sige, Lin Fang, ipaubaya mo sa akin. Kamahalan, salamat. Sabi ni Lin Fang habang tumatango at sumasaludo kay Duan Wuya na may kasamang Kaptan Salute. Kung wala ka ng iba pang idadagdag, I will take my leave. Sige, pwede ka nang umalis. Sabi ni Duan Wuya habang tumatango-tango at hindi pinipigilan si Lin Fang na umalis. Biglang umalis si Lin Fang sa Lovesick Forest. Sa labas ng Lovesick Forest, mayroong isang dalisay at banal na mukhang silhouette na naghihintay sa kanya. Nang lumabas si Lin Fang, sabay silang umalis.